Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning. Yehoo! Thank you, Lord. Sa panibagong umaga, Panginoong Hesus. Salamat po at kami ay nakaraos. Biyernes na naman. Thank you, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. Nakaraos kami. Oh, hallelujah. Panibagong umaga na naman at ngayon ay Biyernes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. It's Friday! Yahoo! Praise God! Another day to serve the Lord. To serve the Lord Jesus Christ. My King and my Savior, my Lord and Savior, Jesus Christ. Lead me with your Holy Spirit. For the glory of God Almighty. Amen. Welcome dito sa ating live. Dito na tayo. Tawagin na natin ang ating mga kapatid. At tayo ay magpuri sa ating Panginoon Hesus Kristo. God is good all the time. And all the time, God is good. God is great all the time. And all the time, God is great. Yes, Lord Jesus. Thank you sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Ngayon ay Friday morning dito sa Houston, Texas. Thank you, Jesus. Hallelujah. No? August 22, 2025, birthday ngayon ng ating anak na si Earl Daniel at ang aking pamangkin na si Jephony. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome dito sa Team Jesus School of Faith 2025. Ngayon ay August 22, 2025. At
Ito si Tita Reds, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Ayan. Team Jesus, members, joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome dito sa ating live sa Bahay ng Diyos. So ito ang ating logo, no, pinagawa ko to at naputol ang T dito. Kasi customize ang t-shirt na ito, o ang luwang pala sa akin, kasya kay Tito Brian Lodge. Customize ito, yung maglagay ka ng kung anong ilagay mong ditong frame. Kaya ayan, no, nawala ang T. Thank, ano sabi dito? Thank asterisk person today for your existence. Yan ay nasa Genesis 1:12. So, ito na ngayon, di ba nagkaroon tayo ng challenge, mga katinjisas, na pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang kung dahil sila ay naging matino, kaya you existed today. So, nag-exist ka ngayon. So, ngayon ko natitingnan yung inyong mga videos at hindi ngayon, kundi bukas at ipopost ko dahil yun na nga yung challenge natin na pasalamatan natin ang ating mga magulang, kung may mga magulang pa kayo, at kung sana ay humingi din kayo ng pagpapatawad kung kayo man ay nagkasala. Kahit hindi kayo nagkasala, ay sana humingi kayo, sinama nyo doon sa inyong video yung paghingi ng pagpapatawad sa inyong mga magulang kung kayo man ay sumuway sa kanilang kagustuhan, at magpapasalamat kayo. So, sino kaya sa mga nagbigay ng entry ang mananalo doon? Si Tito Brian ang aking pahuhusgahin doon kung sino. Pero mamayang umaga ay wala tayong schedule sa Bible study kasi ang Bible study, mga katinjisas, diyan sa inyo, ginawa natin yan para maka-reach out tayo sa community. Kung wala kayong invites, anong halaga ng Bible study natin? Nandito naman tayo araw-araw sa ating Bible study. So, ano ang halaga? Kaya, palitan natin, o gawin natin, baguhin natin yung ating Bible study. Kung wala kayong invites, kayo lang palagi, kayo lang pareho, hindi natin gagawin ang Bible study. Kung wala kayong invites, ilipat natin ang Bible. Kung hindi pa ready ang inyong lugar, at kung hindi pa ready ang mga adults dyan sa lugar ninyo para mag-Bible study, hindi natin gagawin ang Bible study. Okay? Magagawin natin ang Sunday school. Kasi ma-forfeit ang purpose ng Bible study kung walang mag-a-attend. Yan nga ang purpose ng Diyos eh. Mag-Bible study kayo sa mga lugar na yan para magkaroon kayo ng invites. Mayroong makarinig. Hindi kung walang mga invites, so, anong purpose ng Bible study? Hindi natin gagawin ang Bible study. Kaya wala tayong Bible study ngayong linggo. Okay? Wala tayong Bible study. So, tingnan natin kung as the Holy Spirit leads, kung saang mga part ng chapters ang magpapatuloy sa Bible study. Nasa sa inyo na yan, sapagkat kayo ay binigyan na ng oportunidad, ng pribilehiyo, ng banal na espiritu na bigyan kayo ng pampay-snacks ninyo para may ma-invites kayo, mabigyan kayo ng pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos. Hindi na yan sa amin. Because we already did our part. Our part is to obey the Lord, to say, bigyan ninyo ng pampa-snack itong area na to para mag-Bible study. Yes, Lord.
That is your part now. Ang part mo niyan ay mag-invite kayo. So kung wala kayong invite, ano ang halaga ng Bible study ninyo dyan? Gayong mayroon naman tayong araw-araw na Bible study dito sa Team Jesus School of Faith. Yang Bible study na yan ay isinagawa ng Panginoon, no? Dahil yun ay intended for your community, na makapag-reach out tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga pamilya at iba pa. Kung wala tayong ma-reach out, it means na it is not ready yet. Huwag nating pilitin. Huwag nating pilitin. Kaya nga, tinatanong ko sa inyo, sino mga invites nyo? Kayo dyan. Kung kayo lang dyan, anong halaga ng Bible study dyan? Gayong nandito naman tayo araw-araw sa ating Bible study. So, walang Bible study sa area na yan. Okay? Hindi natin yan gagawin ang Bible study sa area na yan kasi redundant na yan. Ang ibig sabihin nun, redundant na yan. Pabalik-balik kayo lang din naman palagi. Redundant yun. Hindi yun ang gusto ng Holy Spirit. Ang gusto niya, nag-Bible study tayo dyan kasi to reach out. Eh di kung kami rito, kami lang dalawa ni Tito Brian, nag-Bible study naman kami, what is the purpose? Hindi naman kami maka-reach out dahil hindi naman kami pwede dito mag-reach out kasi ang ginagamit naman natin ay Tagalog. Ang mga tao naman dito, ang mga tao dito sa Amerika ay puro busy. Meron naman silang sarili nilang mga congregations at iba pa. Ang mga neighbor naman namin dito ay puro naman ito mga puti, mga ganito, ganyan, Hispanic, iba-iba ang lahi. So, ang Bible study ay gagawin natin sa mga lugar na kung saan, yung conviction ng Holy Spirit, na kung saan, mayroong yung lugar na yan ay open na sila. They're open to hear the Word of God. May mga invites tayo. So, kung wala tayong mga invites, we will cut off the Bible study. Yun ang sabi ng Holy Spirit. We will cut off. Kasi ang halaga ng Bible study dyan sa mga lugar ninyo is for the community to hear the Word of God. Eh kung wala kayong invites, kayo lang, wag na kayong mag-Bible study. Okay? Wala kayong invites. Ang dami ninyo dyan, ang dami nyo sa isang lugar na yan, sa chapter na yan, wala kayong invites. Anong halaga ng Bible study na yan? So, walang halaga yun. Kasi hindi tayo nakapag-reach out, tayo-tayo pa rin, hindi tayo nakapag-reach out, yun ang sabi ng Holy Spirit. No, it's not a Bible study. Na-forfeit ang purpose natin sa Bible study kung tayo-tayo pa rin at hindi tayo nakapag-reach out sa ating mga kapitbahay, kung sino-sino pa man dyan, mga kaibigan natin. Hindi tayo nakapag-reach out. Kaya kung sino-sino man ang naka-assign dyan at wala kayong invites, do not do the Bible study. It's not ready yet. Huwag nating gawing huwag nating pilitin. Kung hindi. Kung sino, kasi pribilehiyo ninyo yun, mga kating Jesus. Okay? Tinuturuan kayo na tumayo at ilahad ang salita ng Diyos with the wisdom of the Holy Spirit na ibinibigay sa inyo. Investment ninyo yan sa langit, hindi yan sa amin. It's yours. Grab the privilege na mayroong ginamit ang Diyos upang sa ganoon ay makapag-Bible study, mabless ka, mabless ang bahay mo, mabless ang iyong komunidad. Pero kung wala kayong ginagawa dyan na pag-invites, it's useless. So, tanggalin natin yung Bible study na yan sa area na yan, mga katindisas. Kasi hindi yun ang sinasabi ng banal na Espiritu. Naintindihan natin? Nung nakaraang araw, yung nakaraang Bible study natin, dalawa lang sila, si Angeline at si Michelle.
So, nilagay na ng Holy Spirit sa akin yun. At sabi ng Holy Spirit, this is alarming. Okay, Holy Spirit. Hinihintay ko lang. Sinabi na ulit ni Sharon, Auntie, ganito, ganyan, Tita Bits. Oh, ito na yung sinabi ng Holy Spirit. Huwag tayong mag-Bible study kung tayo-tayo lang, sapagkat puno na tayo sa salita ng Diyos araw-araw na nandito tayo. Ang Bible study ay intended yan para sa mga sa labas, sa komunidad, sa mga kapitbahay natin, sa kapamilya natin, at least makarinig man lang sila sa salita ng Diyos. Yun ang pakahulugan noon, yun ang purpose noon. Kung wala, hindi tayo mag-Bible study sa lugar na yan. Kung mayroon, sabihin nyo, Tita Bits, nag-invites na ako, doon kami sa bahay ni ganyan, mag-Bible study sa kapatid ko. O di, kung doon kayo sa kapatid mo, nandoon na mismo yung kapatid mo. O di, mayroon ka ng invite dyan, tas kayo, o di, marami na kayo, at least, isang invite, dalawang invites, hindi naman yung mahalaga kung maraming sobrang dami. May isa kayo, may dalawa kayo, may tatlong invites, okay yan. Importante, may makarinig sa salita ng Diyos na ibang tao. Hindi lang kayo. Okay? So, ayan. Yun ang mga paalala ng Holy Spirit sa atin. Kasi tandaan natin, hindi tayo nagmamayari sa ministry. Ang nagmamayari ay ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay sumusunod lamang sa gabay ng banal na Espiritu. So kung mawalan kayo ng Bible study dyan, you lose the privilege na makapag-invest ng inyong kayamanan. So noong nakaraang araw, ng iyong kayamanan sa langit. Yan ang ating investment. Kasi wala mang reach out sa community. May ibang gagawin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so magpuri tayo sa Diyos muna. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord, thank you, Lord. Nang tanggapin ko sa Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus.
Ibibigay pati akin upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father. You are so good to us, Lord Jesus. Holy Spirit, napakabuti mo po. Maraming salamat po. At kami ay nakaraos. Ngayon ay Biyernes na, Panginoong Jesucristo. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat at walang iba. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po dahil nandiyan ka upang kami ay gabayan sa araw-araw. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you for your billions of angels na sa araw-araw ay nag-iingat sa amin sa buong linggo. Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Biyernes! Ngayon ay Biyernes na naman. Oh, hallelujah. We praise your name, Father God. Salamat po. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po sa araw-araw na kami ay nakapag-survive. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus, sapagkat nandiyan ka. Patuloy ka na gumagabay sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong kapurihan, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka at tinataas ka namin, Lord. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Linisin mo ang bawat isang nandito. Ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga bibig, maging aming mga kilos, kung ito man po ay mali sa iyong harapan. Lord, tawarin mo kami, Panginoon sa Kristo. Gabayan mo kami, O Diyos, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, sa kanilang mga sitwasyon ngayon, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming pinaniniwalaan, O hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa pagpapagaling mo sa aming mga sakit at sa sino pa man, O hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Father God. Here we are, O Lord. Salamat sa kapatawaran, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanlait, nanakit sa amin, Father. Salamat, Lord, at pinatawad mo na sila. Kami ay naniniwala niyan, at salamat po, at alam namin kinakatagpo mo sila ng dahil sa aming mga prayer para sa kanila, Panginoon. Oh, hallelujah. Ikaw po ang magpapabago sa kanilang mga buhay at makilala kanila, magsisi sila sa kanilang mga ginawa at makilala kanila ng lubusan at mas lalo mo silang at magamit mo ang kanilang mga buhay para sa kapurihan, Panginoon. Oh, hallelujah. We pray, Father God, sa kaligtasan ng aming mga kaaway, sa kaligtasan ng mga taong nanira sa amin, ng mga taong nanlibak sa amin, ng mga taong nanoko sa amin, Panginoon. Hindi sila makakaalpas sa iyong pagmamahal. Patawarin mo sila at hayaan mo ang iyong pagmamahal ang kanilang mararanasan. O hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. We welcome the Holy Spirit. Maniniwala kami na you said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So maraming salamat po, Holy Spirit, for your presence. And dinideklara namin that the King is in the room. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katipungan. Tulungan mo po kami mangusap kayo. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang silang maintindihan namin ang isang nais mo parating. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoon sa Kristo, upang hindi ako makikita, kundi makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Panginoon, dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Amen. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang sa ganun po ay maaraos namin ng matiwasay ang iyong Bible study sa amin. In Jesus' name, Amen. God is good all the time, and all the time God is good. Okay. So, asa na ang ating mga Biblia? Tingnan na natin ang ating mga Biblia. May paalala sa atin ang banal na Espiritu, mga katingisas. Yan, naalala ninyo dito yung pinag-aralan natin sa James 5, chapter 20. Dapat ninyong malaman na ang pagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. So, kung tayo ay nakapagdala ng mga kaluluwa para sa ating Panginoong Jesucristo, ito ay malaking benepisyo sa atin yan, sapagkat ito yung sinabi sa salita ng Diyos, na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya, isang malaking pribilehiyo na gagamitin tayo ng ating Panginoong Jesucristo upang mailahan ang katotohanan sa pamamagitan ng Bible study. Kaya, oportunidad natin yan. At investment natin yun sa langit. Ang sabi doon, di ba? Sabi dito sa ating pinag-aralan kahapon, mga katingisas, no? Ang ating inheritance, ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. So, anuman ang ating mga ginawa dito sa lupa para sa kapurihan ng Diyos, yan ang ating investment doon sa langit. At tandaan natin, kung hindi tayo namumunga, mga katingisas, anong mangyayari sa fig tree na ang yabong-yabong na ganito, ganyan, subalit nang tiningnan ni Panginoong Jesucristo dahil siya'y nagutom, ay wala ni isang bunga ng fig tree na yun. Kaya wag mong hayaan. So, anong ginawa ni Panginoong Jesucristo? Sinumpa niya ang fig tree na yon na mula ngayon ay wala nang makikinabang sa'yo. Sinumpa niya ang fig tree na yon
at unti-unti ang fig tree ay natuyo. So tayo bilang mananampalataya ni Panginoong Jesucristo, kailangan nating mamunga. Kailangan nating mamunga. So kung hindi tayo mamunga, ay susumpa tayo ng Diyos. Mamamatay tayo, mga katinjisas, matutuyo tayo, sapagkat wala man tayong gamit sa kanyang kaharian. Diba? Sinabi na ng Panginoon sa Matthew 28, go to the world, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. No? For surely I will be with you till the end of time. So kung wala tayong madala sa kaharian ng Diyos, kukunin na tayo ng Diyos kasi useless na mga buhay natin at hindi man tayo nagamit sa kanyang kaharian. Kaya mag-reflect tayo. Are we moving on? Are we doing our role as a Christian? Kasi lahat tayo ay mga evangelist. Hindi lang si Tita Bits ang evangelist. Lahat tayo, once we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi tayo nananahimik, mga katintisas. Hindi tayo nananahimik. Ayan na yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ang sinabi dito ng Holy Spirit sa akin, no? There will be time that the people will not listen. No, will not listen to the truth, but they will just listen on their own doctrines. Hindi na, may pagkakataon, ngayon na yung pagkakataon na yan, na ang mga tao ay hindi na makikinig sa totoong doktrina, with sense na doctrine, at ang kanilang pakikinggan ay yung kanilang sariling mga doktrina na wala sa Biblia. Kaya yung mga adults, kaya nga may Bible study tayo para sa mga adults yan. Eh kung walang makikinig sa iyo, walang pumapayag sa iyo na ganyan, nagagalit pa sila yung sinasabi sa Biblia na they prefer na sundin ang kanilang sariling doktrina kaysa sa sundin ang katotohanan. Kaya ang emphasis, no, ang matindi ang conviction ng Holy Spirit. Kung ang mga adults ay matitigas na ang ulo ng mga adults na yan, ang mga bata ang tuturuan natin sa salita ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Kaya doon tayo sa children. Kung ang Bible study ng mga adults ay walang ma-invites, kasi ang mga na ini-invites nyo ay matitigas ang mga ulo, ganito, ganyan, ang mga bata ang i-invites natin, ang mga anak nila ang invites natin, mga katindisas. Kaya kung tanggalin natin ang ating Bible study adult sa mga lugar na yan na walang invites, at palitan natin ng children's ministry. So nasa sa inyo na yan, dahil kayo ang binibigyan ng Diyos ng pribilehiyo na magamit niya. It is your choice. Hindi sa amin yun. Okay? So, dito, ito yung ating kayamanan. Yan ang sinasabi diyan sa kayamanan, no? So, tayo sabi dito, ay tayo dapat ay magkaroon ng galak sa ating mga pagsubok, dahil sinusubok nga tayo kagaya ng ginto upang malaman kung talagang totoo tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Okay. So, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa chapter 1, verses 8:13. Ngayon ay 8:22-25. Verses 13 to
13 to 25. Okay, basahin na natin. Sundin ninyo ang Diyos. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana niyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubo sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago palikain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. So sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig nyo ay sa Diyos at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. 22 na tayo. Tandaan natin tayo ay nasa 1 Peter, unang Pedro chapter 1. Okay? Verse 22. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, at ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo na kay Kristo. Magmamahalan kayo ng taos-puso, dahil ipinanganak na kayong muli. At ang kapanganakang ito'y hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Hallelujah. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Yan ang sabi dito sa English, sa verse 24. All people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong mga salita. Holy Spirit, mag-usap po kayo sa bawat isa. Gabayan mo kami nang sa ganun ay maunawaan namin ang mensahe na ismong iparating at ito ay magpapatatag sa aming pananampalataya sa inyo. Amen. In Jesus' name. Amen. Okay. So, dito tayo mga katimbisas. Sa pamagat pa lamang, sinasabi dito na sundin natin ang Diyos. Na ibig sabihin nun, kahit tayo ay mayroong mga makakaranas tayo ng mga persecution sa mundo.
nakakaranas tayo ng mga pananakit, nakakaranas tayo ng lalo na sa ating mga pamilya, no? Lalo na sa mga pamilya natin na maaring hindi pa nila alam ang katotohanan. So, nakaranas tayo ng mga persecution, mga ka-Team-Jesus. Ganoon pa man, sundin natin ang Diyos. Ang Diyos ang siyang tumawag sa atin. Ang Diyos, ang sabi dito, lagi tayong maging handa na sundin ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin? Okay? Ano ang kanyang kalooban, mga ka-Team-Jesus? Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay niya sa inyo kapag dumating na si Panginoong Hesukristo. So magpapakatatag tayo at ang ating tingnan, mga ka-Team-Jesus, ay ang reward ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang pagdating. Itong mga persecution na ito, itong mga panlalait na ito, itong mga panlilibak na ito, nang dahil sa ating pagtayo, sa ating pananampalataya, ay hindi yan siya magtatagal. May katapusan ang lahat ng yan, mga ka-Team-Jesus. Subalit ang salita ng ating Panginoong Hesus o ang salita ng Diyos ay hindi natatapos. Hallelujah. So yun ang ating hope of glory. Kaya kahit sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga panlalait, sa kabila ng inis, galit ng pamilya mo sa iyo, dahil ito ang iyong pinaniniwalaan, si Panginoong Hesukristo, naniwala ka na siya ang anak ng Diyos at siya ang pinadala, naniwala ka na siya at ang Ama ay pareho, ay iisa lamang, at ang nandito ngayon sa atin ay ang banal na Espiritu. Subalit ang pinaniniwalaan ng iyong pamilya ay ibang relihiyon, ibang paniniwala na wala naman sa Biblia. Patawarin mo sila at ipagdasal ninyo sila, sapagkat ang ganoong sitwasyon sa buhay ay hindi yan nagtatagal. Subalit ang salita ng Diyos, ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa, yun ang magpakailanman. O hallelujah. So kung sino-sino man kayong nakaranas ng mga persecution dahil sa inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, tayuan ninyo at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Kanya. Pero kung kayo naman ay na-persecute, kayo naman ay nalalait ng dahil sa sarili niyong mga kagagawan, halimbawa, napuno kayo ng utang, napuno kayo ng ganyan, bakit naman kasi kayo utang ng utang? Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Makontento kayo kung anong mayroon kayo and be grateful. Maghintay. Oh. Kung inaalipusta kayo dahil sa mga inutangan ninyo, dahil sa mga ginagawa ninyo, kasalanan ninyo yan. Dahil kayo mismo ang nangutang, hindi nyo pinigilan ang sarili ninyo. Na, anong sinasabi sa mga kasabihan? Mamaluktot habang maiksi ang kumot. Oh. Huwag nating gawin yung mga bagay, huwag tayong gumawa ng mga ganyan na hindi naman natin kaya, mangungutang tayo para makapag-ano tayo dyan ng mga selebrasyon dyan, mga bongga-bonggang ganito, hindi naman natin ma-afford. Bakit nyo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Diba? O, nakautang-utang kayo dyan. Maging totoo kayo sa mga sarili ninyo. Hindi nyo yan kaya. Kaya wag nyo gawin. Mabuti pang magpakasimple. Kahit halimbawa, may mga celebrations kayo dyan, mga birthday at ganyan.
magawa natin kung wala man tayong ikabungga dyan, wala man tayong ipakain dyan kung sino-sino? Pipilitin ba natin yung mga sarili natin para tayo ay makapagpapakain lang at nangungutang na kayo dyan, patong-patong mga utang nyo? That is not the will of God sa mga anak ng Diyos. Dahil yan sa kayabangan ng tao. Kayabangan ng tao yan. Hindi yan kagalingan ng Diyos. Kasi, tinusubok tayo ng Diyos sa mga sitwasyon natin na pinipigilan niya ang mga sarili natin na huwag tayong gumawa ng ganyan sapagkat we do not have that. Matuto tayo pumigil sa ating mga sarili. Maging simple. Kahit walang tayong bunggang mga celebration dyan, ang pagpapasalamat sa Diyos sa kabutihan niya sa mga anak mo, sa mga anak natin, sa iyo, kung ganito, yan ay mas mahalaga. Ha? Ang sinasabi dito, magpakatatag kayo, yun yung mga persecution ng dahil sa inyong pananampalataya. Pero kung kayo ay pinipersecute ng mga pinag-uutangan ninyo dahil ganito, ganyan, kasalanan mo yan. Hinihingin mo yan sa Diyos ng pagpapatawad sapagkat kasalanan mo yan. Kasalanan natin yun kung nagpapabungga-bungga tayo ng mga kung ano-ano at hindi pala natin ma-afford. Okay? Paalala sa ating lahat yan, rebuke is real. Ayan sabi huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. O see? Huwag kayong magpapadala sa mga hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Yan ang mga hilig ng tao, lalo na ang mga Pilipino. Mahilig magpabungga, mahilig magganito, mahilig magganyan. Saan nakakuha ng ganyan? Utang pala. Utang. See? Yan masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Yung pride ng tao ba? Sa halip na magpakumbaba at magpasalamat sa Diyos, wala man tayong pwedeng ikaano nito. Anong gagawin natin? Hindi yung magagawa. Ganun lang kasimple yun Yung tanggapin natin ang ating sitwasyon and be grateful of whatever we have. See? Wala Kulturang Pinoy kasi yan. Hala, mangungutang, sige, para lang may maganyan. Tapos, ayun na nangyayari, hindi na makabayad, patong-patong na yung utang nyo. Kasalanan ninyo yan! At sasabihin nyo sa sarili nyo, magpakamatay na lang ako kasi hindi ko na kaya to. Ang daming mga persecution ko, ang daming, bakit ka na-persecute? Na-persecute ka sa utang mo! Dahil sa hilig mo, sa sarili mong laman! Sa halip na hayaan mo ang Holy Spirit ang magpapakumbaba sa iyo at pigilan mo ang sarili mo dyan sa mga bagay na yan. Kaya yan ang nangyari sa inyo. Tapos, to the rescue. Sino mag-rescue sa inyo? Ang Diyos. Hungi kayo ng kapatawaran. Huwag niyong idamay ang ibang tao na wala namang kinalaman sa mga ginagawa ninyong kabalbalan at kasamaan. Tingnan niyo, ang sabi diyon susunod Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. O see? Rebuke Israel tayo ngayon. Sinasabi natin tayo mga Kristiyano, tayo ay ganito, tayo ay ganyan, pero ang tanong, tayo ba ay sumunod sa Diyos, sa kanyang utos? Alin ba ang ating sinunod? Ang ating sariling laman
o ang utos ng Diyos. Magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Ibig sabihin nun, sa lahat ng ating mga ginagawa, magpakabanal tayo dahil nasa atin ang tatak ng banal na Espiritu at ang ating buhay ay dapat na maging testimony sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin at hindi tayo magiging pain doon sa mga taong yan. O ngayon, puno ka na ng utang. Di ka na makabayad. O, akala ko ba Kristiyano yan? Akala ko ba ay ganito yan? Tingnan nyo nga, di nga marunong mag-ano ng bayad ng utang niya. Pabungga-bungga ng ganyan. Di pala maka-afford. O, ano na ngayon ang nangyari? Naging banal ka ba? Naging mabuting halimbawa ka ba? Naging mabuting witness ka ba? Kay Panginoong Hesukristo kung ganyan ang nangyayari sa'yo? Hindi! Ikaw ngayon ang naging dumi na sila ay maniwala na totoo si Kristo, na ikaw nga ay may Kristo sa buhay mo. Sila ngayon ang yun na natisod na tuloy sila sa buhay mo sapagkat hindi ka naging banal sa harap ng Diyos. Sinunod mo yung laman mo, yung pride mo, yung gusto mong sumikat, gusto mong ganyan, nakilala ka, whatsoever purpose mo. So hindi ka lang yung mga inutangan mo na humingi ka ng nangako ka sa kanila na ganito, ganyan, hindi mo nagawa. Sa halip na nagpabungga ka dyan, dapat yung pera na nalikom ninyo, ganyan, ipayad nyo sa utang nyo at maging simple lang kayo. Yung dapat, unahin ang mga utang. Pinutang ninyo yan eh. Ang mga inutangan nyo naman ay hindi naman yung mga mayayaman. Naghihintay din yan sa yung mga pangako na papako. Dahil sa mga sarili natin na laman ang sinusunod kaysa sundin ang salita ng Diyos at magpakabanal tayo sa harap niya. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Kung sa halip na tayo ay maging pagpapala niya, tayo ngayon ang nakatisod sa iba. Tayo patuloy ang naging dakilan upang itong taong ito ay natisod. Dahil sa ating kagagawan, laman ang ating sinusunod. Ang ating laman ang sinusunod natin. Hindi ang Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Yan ay nasa 1 Peter chapter 1 verse 15. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapaboran ang Diyos. Dito tayo sa 17. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. O see? Rebuke Israel talaga tayo nito. Sino-sino ang mga gustong kausapin ng Diyos dito? Walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Mga kating Jesus, bakit ang sinunod mo ay ang iyong laman? Sa halip na ang sundin mo, ang conviction ng Holy Spirit, may pera ka, bakit ginastos mo sa mga bagay na ito
Sa halip na ibayad mo doon sa mga nautangan mo. Oh. Sino kaya ang kinakausap ng banal na espiritu sa araw na ito? Uhusgahan tayo ayon sa gawa ng bawat isa. Kung hindi natin kaya yan, bakit pipilitin natin ang mga sarili natin? At pagkatapos ay mapuno tayo sa ng utang. Bakit natin pipilitin? Yan, nalampasan mo na yung sitwasyon na yan. Testimony na yan. Praise the Lord. Hindi ka pa rin natuto. Bumalik ka na naman. Mayroon na namang tukso. Oh, nga, sayang naman, no? Sige, ano ko na lang yan. Anong sayang? Tukso yan, para mangutang ka na naman. Hindi mo ba naisip yan? Tinulungan ka na ng Diyos upang makaahon dyan. Anong ginawa mo? Umulit ka na naman ng paglulon. Umulit ka na naman ng ganyan kahit hindi mo iniisip. Kaya mo bang bayaran yan? At para saan yan? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Yan ay nang dahil sa pride mo. Pride mo yan. Laman yan, laman, flesh. Ha? Yung hilig sa laman. Ngayon, pag hindi na makabayad, pag nakikirapan ng ganyan, hala kung saan-saan na lang, sino-sino na lang, o doon, mang-disturb mo sa iba, mang-ganito sa iba, iiyak dito, iiyak doon, ay, ito namang, see, nakaka-disturb mo kayo, sa totoo lang. Hindi kayo nakakatulong. Nung kayo ay nangutang, nung kayo ay magdesisyon na magpagarbo sa mga sarili ninyo, hindi naman kayo nag-aanak kapag nagsasabi sa akin, hindi naman kayo nagsasabi sa taong yan, o sino man, pamilya nyo, kapatid nyo, pero nung kayo ay nagkagulo-gulo na kayo, saka pa kayo magsabi, saka pa kayo magganyan, iyak-iyak kayo dyan, ganito, ganyan. No? Ngayon, nahihirapan kayo harapin yung mga sitwasyon na yan. Kasalanan nyo yan, no? Hakatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Nasa inyo na yan. So, kung tinatawag natin ang Diyos na Ama, kung tayo magdasal, pero anong ginagawa naman natin? Hindi naman natin sinunod ang kanyang kalooban, useless yung pagtawag natin sa Diyos ng Ama. At dito, pero kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, yun ang sabi dito sa 22. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo. Hallelujah! At ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos puso dahil ipinanganak na kayong muli. At ang kapanganakan ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ang lahat ng tao ay parang damo, ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito, at ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatiling magpakailanman. Hallelujah. So kung tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay sumunod sa kanyang kautusan, no, mga ka-Team Jesus, ay ibig sabihin nun, malaya na tayo. So, makakaranas tayo ng kapayapaan. Kahit na wala kaming ganito, simple lang. Pero mapayapa kami, malinis ang aming mga konsensya. Wala kaming tinatagoan ng mga tao. Kasi ganyan, no?
malaya kami, kahit mahirap kami, laitin man nila kami, mahirap kami, na ganito kami, pero malinis ang aming konsensya, wala kaming inaapakang tao, hindi kami nagsisinungaling sa taong ito para lang maging, masunod ang aming mga pride, ang aming garbo, whatsoever. Makita ng tao na bungga ka ng ganito, bungga ka ng ganyan, akala nila, ay salamat sa Diyos, may nagpapala itong pamilya na ito. Tapos, puro pala utang pala dito, patong-patong na yung utang mo. Bakit mo pa ginawa yan? Ikaw mismo ang nagsira sa iyong pananampalataya, ang testimony mo. Kaya nga, ingatan natin yung ating testimony. Kasi tinawag tayo ng banal na Diyos. Kung banal ang Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat maging banal din tayo. Kung ang mga bagay na yan ay makapaghihintay, no? Wag muna, wala kaming budget dyan. Hindi yan yung prioridad natin sa buhay. Bakit hindi? Halimbawa, mga celebrations ninyo sa mga birthday ng mga anak nyo. Bakit? Ang celebration ba ng anak nyo ay hindi mangyayari kung wala kayong hikay, wala kayong bunggang mga kung saan-saan kayo pumupunta, kung ano-ano. Hindi ba mangyayari yung celebration? Mga anak na namin they celebrate their birthday simply. Kain lang po kami sa labas. Ma, doon lang kami sa ganyan. Magkano ang budget nyo dyan? Angga. Okay ma, 2,000 lang. Okay, salamat sa Diyos. Nasa inyo na yun. Maging simple tayo kung wala tayong kakayahan gawin yun. Kasi kung akala mong bunggang-bungga na praise God, marami silang pera na nakapag-share sila. Yung pala, inutang mo lang yan. Sinasabihan ka ng Diyos. Magbago ka na. Kasi binago na tayo niya Hindi na tayo yung dating tayo. Tapos na yung ating, yung sarili natin, ang sinusunod natin. Tapos na tayo niyan. So, humingi tayo sa Panginoon ng kanyang gabay. Magpakatotoo tayo sa mga sarili natin. Hindi yung, ay kasi may gusto mang ganyan, o sige, o utang, iniisip niya, ay may sahod naman ako. Bakit nyo iniisip yung sahod na yan, na hindi pa nga ninyo malalam kung darating ba yung sahod na yan? Paano kung magkakasakit kayo ng buong linggo? Paano kung magkakasakit kayo ng ilang araw? O ano na yung mangyayari sa sahod na yan? Di wala ng sahod dahil nagkasakit kayo. Pero binibilang na ninyo, ay sa makalawa, ay sahod ko na sa ganito. Ay sa okay, sige, pautang mo ako kasi babayaran ko sa makalawa. O makalawa? Paano ngayon kung hindi ka makapagtrabaho, kung nagkasakit ka, anong ibabayad mo ngayon? Anong sabi diyan? Huwag mong ipangako ang bukas. Dahil hindi mo alam ang mangyayari sa bukas. Kaya nga, the Lord willing. No? Kaya ko ba ito? Kaya ba natin ito? Hindi natin to kaya. Wala tayong enough na budget para dito. Di huwag! Ganon kasimple yon. Ganon kasimple lang. No? Sa susunod na pag-ipunan natin, huwag yung mga very impulsive na mga desisyon.
agresibong mga desisyon. Ang tanong, meron ka ba? Kaya mo ba yun? Yun ang tanong eh. Kaya magpakabanal tayo. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag yung mga sarili natin. No? Na bukas, sa Makalawa, o babayaran ko yan sa Makalawa kasi may ganito kanya. No, Makalawa, hindi mo nga alam anong mangyayari sa Makalawa eh. Yan, nangyayari yan dahil sa kawalan natin ng pananampalataya kay Panginoong Kristo. Kung ano ang nais niyang gawin. Hindi natin pwedeng ipangako ang bukas. So, dapat tayo, ang ating mga puso, kung tayo, kinikilala na natin si Panginoong Kristo na ating Diyos at tagapagligtas, at anuman yung mga tradisyon natin na ng mga Pilipino, mga fiesta, mga dibolto at iba pa, wala na sa atin yan. Yung pride ng tao na kailangan magpabongga talaga ng ganyan, yung mga bagay na malang halaga, pero mas pinili natin kaysa salip na piliin natin anong prioridad natin. Hindi tayo naging banal yan sa harap ng Diyos. Tapos pag naghihirap na tayo, Diyos Ama, tulungan mo ako, nahihirapan na ako. Ikaw naman nagpahirap sa sarili mo, hindi ba ng Diyos? Kasi hindi ka nakinig sa Kanya. Hindi mo siya pinakinggan. Hindi mo pinakinggan ang Holy Spirit. No? Hindi mo pinakinggan. Kaya kailangan magtiis ka. Magtiyaga ka. You will learn your lesson in a hard way. Kasi mayroon naman sanang madali lang na magaan. Yung pagtanggap sa sitwasyon mo, maging simple ang buhay, maging mapagsalamat sa anumang sitwasyon mayroon ka, magalak kahit sa kasalatan ng buhay, salamat sa Diyos, malakas ang aking pangangatawan, makapagtrabaho pa ako, praise the Lord. No? Pero mas pinili mong gawin yun dahil sa iyong garbo. Dahil sa pride of life. Ganun yun eh, pride of life. Salip na magpakumbaba lang. Okay lang po. Salamat sa Diyos. We live one day at a time. Ayan, nagpabungga. Nagpabungga. Kaya pagtiisan mo ang pagiging mapabungga mo. Bakit mo ginawa yun? Gayon pa lang, hindi mo naman talaga kaya. Nagdamay ka pa ng iba. See? Tandaan natin, hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo, ang Diyos perfecto. Kung tayo ay luluhod sa kaawaan ng ating Panginoong Kristo, Lord, nagkamali talaga ako sa aking desisyon, Lord. Patawarin mo po ako, Panginoong Kristo. I learned this in a hard way. Sustain me with your grace, na makapagtiis ako, Panginoon. I learned my lesson. Next time, hindi ko na ito gagawin. Natuto na po ako. Sustain me with your grace. See? Kasi may mga pagkakataon na ang mga kahirapan natin, ang mga struggle natin ay hindi yung dahil sa ating pananampalataya. Ang struggle natin ay dahil hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinunod natin ay ang ating mga laman, ang gusto ng ating laman. Kaya kung humingi naman tayo ng kapatawaran sa Diyos, nandoon naman siya, puno naman siya ng kaawaan, pero yun na nga. Hinakayaan niya tayong maghirap
hinahayaan niya tayong magtiis para matuto tayo. Kasi kung hindi tayo maghirap, kung hindi tayo magtiis, kung hindi tayo mahirapan, kung hindi tayo mag-struggle, parang walang nangyayari sa atin. Parang okay lang ang buhay, ganito ang buhay. Pero pag nahihirapan na tayo, ayan, iyak-iyak na, hindi na ko to kaya. So, yan. So, nandoon naman ang kaawaan ng Diyos, nandoon naman ang strength ng Diyos para malampasan natin itong mga struggle na ito, itong mga pagsubok na ito, na tayo rin ang gumawa. Tayo rin ang gumawa at hindi ang Diyos. So, next time, ayan na naman ang tukso. Nalampasan mo na yun dahil gabi ang hirap mo niyan, pagtitiis. By the grace of God, nalampasan mo. Praise God! Testimony na to. May testimony na naman ako. Nag-iipon tayo ng mga testimonies natin eh. Nalampasan mo yan. Maliwanag na maaliwalas na mukha mo, salamat sa Diyos. Nakaraos ako. Hallelujah. May tukso na naman! Hindi ka pa ba natuto? Panibagong tukso na naman yan. Tinulungan ka na ng Diyos para dahil humingi ka ng kaawaan niya, humingi ka ng pagpapatawad at ang Diyos ay puno ng kapatawaran. Tinulungan ka niya para makaalpas ka dyan sa mga utang mo. Hindi ka pa rin natuto. Nag-uumpisa ka na naman. Hanggang kailan ka ba matuto, kapatid? Mayroon ka na naman, yung payslip mo wala nang laman. Puro ka na naman loan. Nakaraos ka na nga, may tumulong sa'yo, may ginamit ang Diyos para matulungan ka dahil humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Natuto ka na sa iyong ginawang kasalanan. You learn your lesson. Next time, huwag ko nang uulit. Pagkatapos na pinatawad ka na ng Diyos at nakaalpas ka na sa sitwasyon na yan, nandiyan ka na naman! Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Kasi, sinunod mo yung laman mo kaysa sa kagustuhan ng Diyos at magpakabanal ka sa katawan mo. Dahil ang Diyos na tumawag sa'yo ay banal. We are no longer on our own. Pasalamat pa kayo dyan sa Diyos sa mga probisyon. Inutang nyo pala yun? Yun ba ay isang probisyon ng Diyos kapag manutang kayo? Hindi yung probisyon ng Diyos. Hindi lahat ng pag-uutang ay probisyon ng Diyos. Probisyon ng demonyo yan. Para ikaw maghirap ka kahit hindi mo naman dapat kailangan gawin yan. Ginawa mo. Nangutang ka talaga. Probisyon yan ng demonyo para mahirapan ka. Kasi siya nagbibigay sa atin ng hirap, hindi ang Diyos. Hallelujah. Father God, salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, at kami ay yung tinuruan na naman, Panginoon, na masakit po ang rebuke. Subalit, ito po kami, Lord, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi sa iyo ng kapatawaran, Lord, patawarin kami, Lord. Patawarin mo kami, Lord God. Kung mas inuna namin ang aming laman, ang aming pride, God, ng tao, kaysa magpapakumbaba kami sa inyo. Maging kontento kung di namin kaya ang bagay na yan, ang ano na yan, ang gawain na yan, ang celebration na yan, kung ano naman. Panginoon, patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon Jesus, dahil hindi namin kaya kung wala ka. Kailangan ka namin, Lord Jesus. Kailangan ka namin, Panginoon Jesus.
Oh, hallelujah. Nothing is impossible with you. Lord, salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin. Maging banal sa iyong harapan, maging anuman ang aming mga gagawin. Maging banal kami sa iyong harapan. Sapagkat ikaw ang Diyos na banal na tumawag sa amin. Hindi na kami ang aming mga sarili, kundi kami ay muli nang nabuhay, hindi doon sa aming mga magulang na namamatay, kundi nang dahil sa iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita ay nananatili. Ang tao, ang kanyang kasikatan, ang kanyang mga tagumpay, ay kagaya ng mga damo nalalanta, ang mga bulaklak ay nalalanta. Subalit ang iyong salita ay nananatili magpakailanman. Salamat, Panginoong Kristo, sa pagtuturo mo sa amin, Lord. Patawarin mo kami. Kung nahihirapan man kami ngayon, dahil sa aming maling mga desisyon sa buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. Sustain us with your grace, na malampasan namin itong mga pagsubok na ito. Panginoong Jesus, oh hallelujah. Oh hallelujah, you are so good to us. Thank you, Lord, nandiyan ka. Thank you sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Thank you sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Salamat, Panginoong Kristo, dahil ikaw ang Diyos na nandiyan sa aming mga pangangailangan. Oh hallelujah! God is good all the time and all the time. God is good. God is great all the time and all the time. God is great. Tanin mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon, mga salita. Upang hindi kami matukso sa patibong ng kaaway mo. At nang dahil doon sa mga patibong na yon, ay magiging alipin kami ng mga utang, alipin kami ng maraming mga problema sa buhay nang dahil rin sa aming maling mga desisyon. Set us free, Lord Jesus! You said, when the sun sets you free, you are free indeed. So kami po ay naniniwalang malaya na kami, Panginoon, sa anumang mga laman ng tao, sa anumang pride ng tao, Lord, na magpatuloy kami, Panginoong Kristo, Lord Jesus, sa pagsunod sa kalooban mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya gabayan mo kami, Panginoon, na wala kaming ibang sundin, kundi ang iyong kalooban namin. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. I love you, Lord Jesus. Thank you po, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you po, Lord Jesus. We give you all the glory and honor, Lord God Almighty, for everything that you have done in our lives and everything that you will do. Gamitin mo ang aming mga buhay at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Thank you, Jesus. To you be all the glory and honor, Father. Lahat ng papulit parangal ay binabalik namin si Diyos. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ayan, mga kating Jesus. Kaya matuto tayo sa ating mga pagkakamali at tiisin natin ang sitwasyon natin sa buhay sapagkat yun ay ating ginawa. Kaya, we harvest, we reap what we sow. So, kung ano man yung ating ginawa, kaya yan, tayo naghihirap, tayo nagtitiis, sapagkat mali ang ginawa natin. Pero patuloy tayong magpakumbaba, nadapa man tayo, dahil sa ating laman, na masinunod natin yung laman natin, pero ang Diyos ay puno ng kaawaan. Kaya humingi tayo ng patawad sa Kanya, nagabayan niya tayo, napalakasin niya tayo para malampasan natin ang paghihirap na ito ng bunga dahil sa bunga ng ating pagkakamali. So, wag natin hintayin nyo ang ating live dahil may live pa tayo tungkol sa
Team Jesus members, kung sino naman ngayon ang pipiliin ng banal na Espiritu. So, dalawa na lang, no? Dalawa na lang ang ating pagpipilian, mga ka-Team Jesus, dalawa na lang. At naano na ba ninyo si Sis Marina? Inyo na ba siyang napagpapala dahil siya ang pinili ng banal na Espiritu sa buong linggong ito? So, dapat ay napagpapala na ninyo si Sis Marina. Hallelujah. So, ganun dapat tayo mag-testify, mga ka-Team Jesus. Maging presentable ang ating mga mukha at maaliwalas at nakangiti tayo dahil nga victory ang ating pinag-uusapan. There is victory in the Lord Jesus Christ. Victory nga nag-iipon tayo ng ating mga testimonies, ng ating mga tagumpay, ng dahil sa ating pananampalataya kay Panginoon Jesucristo. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us and enjoy your weekend. God bless everyone. Bye-bye.